ako! Hinahabol ako ng kalabaw! Dalhin niyo ako sa ospital! Nasuwag ako sa tagiliran ng kalabaw! Isakay nyo! Isakay nyo! Bilis! Bilis! Tara na! Namumutla na siya. Baka maubusan ng dugo. Bilisan natin. Oo nga no. Ang lalim ng sugat niya. Tawagan agad si Kapitan. Kapitan, si Carding, yung kapitbahay namin, nasuwag ng kalabaw, pababa na sila ng bundok. Masyado hong malubha ang tama, baka maubusan ng dugo. Buti naman at tumawag ka agad para maihanda ko ang ambulansya. Ayos yung ginawa mo. Sige, maraming salamat. Ihahanda ko agad ang ambulansya. Jose, Mario, tara nga dito. May pag-uutos ako sa inyo. Pakihanda ang ambulansya natin, merong nasuwag ng kalabaw sa bundok si Carding, malubha daw. Kailangan madala agad sa ospital. Sige po, Kapitan. Kukunin na po namin. Sige, dalhin nyo na sa ambulansya, bilisan nyo. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon at baka mauubusan ng dugo yan. Kuya, pakatatag ka. Sana tanggapin tayo sa ospital kahit wala tayong perang dala. Wala rin akong kapera-pera. Hindi na yata ako aabot sa ospital. Ramdam ko na ubos na ang aking dugo. Tulungan niyo siya. Bilisan niyo. Sana'y tanggapin sa ospital si Carding. Wala siyang kapera-pera at ang kanyang kapatid. Karamihan sa ospital ngayon ay tumatanggi kapag wala kang perang binigay pagdating. Dak, tulungan niyo ang kuya ko. Mauubosan na siya ng dugo. Naswag po siya ng kalabaw. Masyado pong malala ang tama. Ibababa na po namin agad dito sa ospital kasi mauubusan na siya ng dugo. May dala ba kayong pera dyan para sa pagpapagamot ng iyong kapatid? Kasi kung wala, hindi namin maooperahan ng inyong kapatid. Pasensya na, sumusunod lamang kami. Ganun ba? Hindi ko na alam kung aabot pa siya sa susunod na ospital. Aabutin kami ng mahigit 1 oras. Depende sa traffic, bago makarating sa susunod na ospital. Mainam pa umalis na agad kayo para mas mapabilis ang biyahe nyo. Hindi talaga tatanggapin yan dito kung wala kayong pera. Sana mabago pa ang sistema na tulad nito. Doktora, tulungan niyo ako, nagmamakaawa ako. Maputla na po ang kapatid ko, mauubusan na po siya ng dugo. Nasuwag po siya ng kalabaw sa tagiliran ang tama at mukhang malala. May dala ho ba kayong kahit pang down payment para sa gagawing operasyon sa inyong kapatid kung malubha man ito? Wala ho kaming kapera-pera. Baka pwede ka operahan muna pagkatapos gagawa kami ng paraan para makahanap ng pera. Pasensya na po kayo, sir. Nasa regulasyon po ng ospital na kailangan magbayad muna bago gawin ang mga dapat gawin sa pasyente. Parehas ng ospital na napuntahan namin ng una. Sige po, alis na po ako. Sorry po. Kuya, malapit na tayo sa isang ospital. Huwag ka nang mag-alala. Sigurado tatanggapin na tayo doon. Tila hindi na ako aabot, ikaw na bahala sa 4 kong anak. Gabayan mo sila, ha? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ka ba? Graduation ng anak mo sa Sabado, ikaw ang maghahatid sa kanya sa stage. 'Di ba? Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Sana nga. Kung may pera lang sana tayo, hanggang ngayon nandito pa sana ang inyong ama. Sa unang ospital pa lang sana nagamot na siya. Graduation ko na bukas, pero hayaan mo, Tay, dadalin pa rin kita at magiging proud na proud ako sa'yo. Valedictorian nga pala ako, Tay, para sa inyo to ni Nanay Boy. Lahat gagawin ko para makapagtapos at maging doktor para mailigtas ang katulad natin na kapos sa buhay. Maligayang pagtatapos, gusto kong ipaalam sa inyo ang ating valedictorian ngayong 2024 ay si Lea Cruz. Hindi alintana ang 20 kilometrong nilalakad sa araw-araw para pumasok sa eskwela at masungkit ang Valedictorian Award. Palakpakan natin. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng aking mga magulang, lalong-lalo na ang aking ama na nagsumikap para makatapos ako ng high school. Ipagpapatuloy ko ang sinimulang laban ng aking ama para sa aking pangarap. Magtatapos ako bilang doktor at gayaman o mahirap man, pantay-pantay lahat gagamutin at lahat ay bibigyan ng atensyon para sila'y gumaling. Hindi ako babase sa pera. Hindi ko sana dala itong litrato na to at nandito sana ang aking ama kung kami ay may pera. Pero pag ako ay naging doktor, may pera o wala ka, gagamitin ko ang aking propesyon dahil yan ang aking misyon. Pumanaw ang aking ama. Dahil nasuwag siya ng kalabaw at wala kaming pera pambayad sa ospital, kaya wala ni isang ospital na tumanggap sa aking ama. Sa kapwa ko estudyante, habang ang mga magulang ay nandyan pa, pahalagahan at iparamdam sa kanila na mahal nyo sila araw-araw. Huwag magtampo pag pinangangaralan, dahil ang gusto lang naman talaga nila ay mapabuti tayo. Maraming salamat po sa lahat ng naging kaibigan, teachers at nakilala ko sa eskwelahang ito.
Hindi ko man lang nasamahan ng anak ko sa kanyang graduation day. Pero naintindihan niya naman yon dahil walang mag-aalaga sa kanyang mga kapatid. O kailangan ko din magtanim, magbungkal ng lupa at maglagay ng abono sa mga tanim para maganda ang aming ani. Parating na siguro yun. Nay, heto na ako. Nay, valedictorian pala ako. Nagulat din ako sa nangyari, hindi ko inaasahan. Congratulations, anak. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Tara na, Nay, pasok muna tayo sa loob. Kainin muna natin yung pansit at soft drinks na handa ko. Nanay, kain na po tayo. Sige, kain na kayo. Nay, pwede ba nating pag-usapan yung tungkol sa kolehiyo ko? Anak, medyo mababago ang aking plano ha. Nabenta ang kalabaw natin, gumastos tayo sa pagpapalibing sa iyong ama, kaya wala tayong kapera-pera. Nay, ano po ibig ninyong sabihin? Paano pong mababago ang plano natin? Mababago ba ang tungkol sa pagkukolehiyo ko? Wala rin akong katulong magtanim at mag-alaga sa mga kapatid mo. Pwede bang wag ka muna mag-aral? Nauunawaan ko po, hihinto ako ng 1 taon. Sa susunod na taon na ako magkukolehiyo, pero sana ipaglaban natin itong pangarap ko. Para sa'yo, para sa mga kapatid ko, para sa akin, at para sa mga taong kapos, kaya ako to gagawin. Naiintindihan ko yung nais mo anak, pero kung aalis ka at iiwan ako dito, paano ang taniman? Paano ang mga kapatid mo? Paano ako makakapagtrabaho? Opo, Nay. Malalaglag ako! Malalaglag ako! Anak, nananaginip ka, gising na! Grabe yung panaginip ko, ina, nahulog ako sa bangin. Dalawa lang ang ibig sabihin yan, masama at mabuti. Kung tuloy-tuloy kang nahulog, masama. Pero kung may sumagip sa'yo, mabuti yun. Tara na, kumain na tayo ng agahan at magsasaka pa tayo. Opo. Ito na ang huling tanim ng iyong ama na aanihin natin, ang talong at ang mais. Darating na ang buyer, sana naman maganda ang presyo. Sana nga, Nay, para masulit naman yung pagod ni tatay. Sana wag tayong baratin ng buyer. Maraming salamat po at binigyan nyo kami ng magandang presyo. Marami na po kasi ngayong buyer na sobrang kuripot magbigay ng presyo. Nabalitaan nga namin ang nangyari kay Carding sa iyong asawa. Kaya bakit pa namin ikaw tipirin? Grabe ang pinagdaanan nyo. Kaya nga po, napakahirap maging mahirap, no? Kaya magsusumikap ako para mapagtapos ko ang aking mga anak. Basta may anihan, tawagan mo ko. Hindi namin kayo titipirin sa presyo. Si Carding ang isa sa mabait at patas na nakilala ko. Paano po? Aalis na po kami kasi kailangan ko pong magpunta kay Kahuan dahil magbabayad kami sa pagkakasanla namin sa lupa. Sige, at kami ay aalis na din. Sabihan nyo lang ako pag may anihan. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo. Sa susunod po ulit. Kailangan maihatid natin yung pambayad ngayon. Kasi kung bukas natin ito ihahatid, tutubuan tayo ni Kawan. Ganun po ba, Nay? Diba nagpapalaba din sila pag may labahin at nagpalaba sila? Pwede akong maiwan, maglalaba ako. Sige anak, maganda yan para may pera tayo kahit papano. Nandito na tayo, malapit na tayo. Opo, Ma. Mang Juan, nandito po kami para bayaran yung hulog namin ngayong buwan. And pasensya na hindi namin nahulugan ng ilang buwan kasi wala kaming pera. Alam nyo naman po, nangyari sa aking asawa. Sana po nantindihan nyo. Naiintindihan ko naman yon. Pero naiintindihan nyo rin ba na natutulog ang pera ko dahil sa paputol-putol yung pagbabayad? Hindi ko na matatanggap yan. Nabigyan nyo ako ng buong pera, buong hulog sa loob ng 6 na buwan na hindi naghulog ang asawa mo. Patawarin nyo po kami. Wala po kaming pagkukuhanan ng pera. Magkano na lang po ba ang balanse namin? May kulang pa kayong 300,000 piso. Kalahating milyon ang sanla sa akin ng asawa mo dahil binagyo lahat ng inyong pananim. Wala kayong perang pambili ng bagong binhi at abono at pambayad sa mga taong magtatanim. Saan po kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Ibibigay nga po namin lahat ng kinita namin ngayon sa inyo. Hindi nga po namin alam kung saan kami kukuha ng pangkain sa araw-araw. Aalis na po kami. Gagawin ko po yung makakaya ko. Kung hindi po namin mabigay yung pera, ano pong mangyayari? Sige, umalis na kayo. Simple lang, kung hindi nyo mabayaran, kukunin ko ang buong lupain nyo kahit ang inyong bahay.